Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng $3 million kada isa. Ulitin ko po, $3 million kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yun. Early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamtan ang tagumpay na ito, sandamakmak na kapalpakan muna nangyari at nakapasok itong Bugatti Chiron na ito nang walang record sa customs at narehistro pa sa LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko noong Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes, itong dalawang Bugatti. They confidently told me that they looked at the records from 2019 onwards at wala daw talaga. Sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow up ko sa nangyaring ito, dahil nga may nag-surrender na ng isang Bugatti, akin pong background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number NIM 5450 ay nakarehistro naman kay Meng Junzu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation na ang bill of lading ay may petsang December 24, 2022. At ito'y sabay na narehistro sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito narehistro sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumentong sinumiti sa LTO kung saan may kambala certificate of payment ang dalawang Bugatti na ito na in-issue ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng Frebel Import ng customs duties ayon sa record na naisumite sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Marami akong nakukuhang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. May kita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan, or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumiti nila sa LTO.
Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanilang nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong customs, they keep on delaying it sapagkat sila ay kumikita dito. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangyarihan po nitong mga Bugatti owners. May galamay sila sa napakaraming ahensya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tu Nguyen, na isa sa mga may-ari ng Bugatti, ay isang insidente nang na-involve siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang ay hindi. Dahil kung nakalusot ito sa customs na mahigpit ang pagbabantay nga, kung tutuusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO at immigration? Mr. President, according to our Constitution, tayo po inatasang mag-evolve ng progressive system of taxation. Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaking binabayaran na buwis. Pero base sa mga napag-alaman natin ngayon, ang progressive po ay hindi taxation, kundi tax evasion. Mr. President, we need funds to run this government and to provide service to the people that has developed an effective system that would prevent tax evasion and corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatin si Senator Raffy Tulfo. Dahil sa iyo na nailabas itong issue na ito. It was during your expose that meron palang dalawang Bugatti Chiron dito sa Pilipinas. At tama po kayo, napakamahal at napakahirap bilhin itong mga sasakyan ito. I think there's only 60 in the world. And yes, we have Mr. two. President, that has a base value of about $3 million each. Yes, and there's only a few. That's why napakamahal yung resale value, packet ng packet. So, tama po yan. Talo yung gobyerno dito. At gusto natin malaman, Senator Raffy, with your expose, sino ang nagparehistro nito? Anong LTO office ang nagparehistro nito? Saan pong, unang-una, saan po nakapasok itong mga sasakyan na ito? Which port? Meron bang kasalanan dito yung PPA, Marina, aside from the BOC on this particular issue? So, we are one with you. That's why my suggestion to the staff, i-refer na po ito kaagad sa Blue Ribbon Committee para sabina na natin lahat itong mga agencies kaagad na to, and then tingnan natin anong parusang maibibigay natin sa mga kasabwat dito sa krimen na to. I'm with you 1,000% on this. And I know that's why Senator Bato is listening intently because that is also a law enforcement issue. Smuggling is, imagine kung nakaka-smuggle sila na napaganda sa sasakyan. Ano pang na-smuggle kaya nila before that? Could be drugs. Could be drug paraphernalia and equipment. So, I'm with you there. And also want to find out also the background ditong mga may-ari nito. Sino ba ito? Ang yayaman na nila, ang yayabang pa. Puro mga foreign nationals daw eh. So imagine if foreign nationals can trample on our own local laws. Our national sovereignty is being tested here. We have to put a stop on these shenanigans. Parang lumalabas sa mga agencies na ito, pera-pera lang. Di ba? Kung sino mayaman, maski na foreigner,
makakuha na nga ng papeles na makatira dito sa Pilipinas. Magpapasok pa sila ng isang katutak na mga smuggled vehicles na napakamahal at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So, congratulations, kudos to you, Senator Tulfo, for that. Kudos to you. So, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gilberto Servano, Idol Rafi, dapat lang maparusahan ang lahat ng involved dyan. Pahayag naman ni Nida Patchen, Sir Rafi, nasa bulsa na po ng customs at ng LTO ang mga na-bribe na taxes, hamakin mo na over 300 milyones ang di nailagay sa kaban ng bayan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Emel Ito Navarro, kapag mayaman at kilalang tao, okay lang na hindi magbayad ng buwis, pero ang ordinaryong mamamayan lalo na kung employed, bago magsweldo kaltas na ang buwis. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.